kung ano talaga nangyari dyan. Ito pag-usapan natin mga ka-GP Natics. BP Sara Duterte sabit ulit sa unliquidated na cash advances. Si Sara nga ba talaga ay may kinalaman dito mga kababayan? Uunahan ko na po kayo ha. Tingnan muna natin at pakinggan. Ano nga ba ang nangyayari ngayon? Dahil doon sa DepEd na pinanggalingan ni Sara Duterte, mga kababayan, ay may bilyon-bilyon. Hindi po ito yung binalita o hindi po ito yung content ni JDB. Magkaiba po ito. Ito ay unliquidated na cash advances doon sa DepEd. Pakinggan po natin. COA, pinapahold ang sahod ng ilang DepEd officials na may unliquidated cash advances. Narito ang news scoop ni Ian Articona. Pinahold ng Commission on Audit ang sahod ng ilang mga opisyal ng Department of Education na nabigong i-liquidate ang cash advances na nagkakahalaga ng 6.96 billion pesos. Naku po. Kabilang sa mga major deficiencies na nakita ng 6.96. Komisyon ang pagbibigay ng cash advances ng walang tamang pahintulot, paglilipat ng pondo sa pagitan ng mga accountable officers at pagbabayad ng mga gastusin tulad ng service recognition incentives sa pamamagitan ng CAS sa halip na direktang pagbabayad. Batay sa datos ng COA, ang mga rehiyon na may peace and liquidated balances ay ang DepEd Central Visayas na nagkakahalaga ng 1.31 billion pesos at Nako, grabe 1.31 billion sa Central Visayas. sundan ito ng DepEd Eastern Visayas na DepEd Eastern Visayas 1.01 billion unliquidated cash advances. mayroong 1.01 billion pesos na unliquidated balance. Dahil dito, naglatag ang COA ng ilang kondisyon upang masolusyonan Patrick ang nasabing Lopez. usapin. Kabilang sa mga iminungkahing kondisyon ng COA ang pagpapatigil ng pagbibigay ng bagong cash advances sa mga opisyal na may natitirang balanse, paglabas ng demand letter sa mga aktibong empleyado at i-hold ang mga sahod ng mga delinquent AOS hanggang sa mabayaran ang kanilang mga obligasyon. Nabatid na ang ilang sangkot na opisyal ay mga accountable officers na nagretiro na, nagbitiw na, nag-awol at lumipat na ng trabaho. Grabe mga kababayan. Hindi man lang nila na-trace yung mga lumayas, mga nag-awol, 'di ba? Lumipat na ng trabaho. Oh, tapos nag-retire na. Anong klase yan mga tao sa DepEd? Bakit ngayon lang nakikita yan nung panahon ni Secretary Angara? Bakit nung panahon ni Sara Duterte, hindi ito nakikita? G Japan 18, shoutout. Oh. Nakakapagtaka mga kababayan, mga Gloria Kobayashi, shoutout po. Nakakapagtaka na bakit ngayon lang ito lumalabas? Bakit nung panahon ni Sara Duterte, hindi nila nakita, mga kababayan, itong mga bagay na to? Sa laki po nito ha, kasi ayon dito sa balita, hinanap ko yan kasi hindi naman ako dyan magre-rely lang. Baka mamaya, mali-mali yan. So ngayon, hinanap ko, eto, COA pinapahold ang sahod ng DepEd officials na may 6.9 billion unliquidated cash advances. Sabi dito, pinapaharang ng Commission on Audit ang sahod at laban sa mga opisyal ng Department of Education na nabigong i-liquidate ang cash advances or CAS na nagkakahalaga ng 6.96 billion hanggang December 31, 2023. Mga kababayan, kung titingnan nyo, December 21, 2023. Kailan ba nag-resign si Sara sa DepEd? 2024 na. Mga kababayan, bakit ngayon hindi nakikita or hindi nakita ni Sara ito nung panahon niya? Diba? Pinayagan lang nila na magsilayas yung mga tao na nandoon sa DepEd, mga officials, may mga cash advances pala. Bakit pinapayagan na ganun? Yung iba nag-awol, yung iba na tawag dito, lumipat ng trabaho, yung iba naman ay mga retired na anak ng tinapa. Sa 2023 annual audit report, binigyang diin ng COA ang kabiguan ng DepEd na mahigpit na sumusunod o nasumunod sa mga batas at regulasyon na nagresulta sa pagdami ng hindi pa na-liquidate na CAS. Mga kababayan, hindi ko sinasabi na may kinalaman dito si Sara Duterte. Pero, bakit biglang-bigla yung pag-boom
Bakit biglang-bigla yung pagdami ng mga unliquidated cash advances? Bakit? Saan ang galing? Saan napunta yung mga unliquidated cash advances na ito? Di ba? Oh, sabi ni Andreas Kitchenet, COA noon, corrupt kaya bulag. Nako, mga kababayan. Eto pa, sabi dito, ang mga pangunahing kakulangan ay kinabibilangan ng pagbibigay ng cash advances ng walang tamang pahintulot. Biruin nyo, nagbigay ng cash advances, walang tamang pahintulot. Paglilipat ng pondo sa pagitan ng mga accountable officers. Nako, mga kababayan, parang meron akong natatandaan na. Di ba mismo sa Department of Education, sa OBP, meron ding mga ganito. Naglilipat ng mga hinawakan nilang pera, yung mga disbursement officer, nilalagay lamang doon sa security officer. Diba? Oh, ito, ang matindi dito, nililipat yung pondo sa pagitan ng mga accountable officers. Inililipat yung pondo, tapos hindi man lang napapansin. Kabiguan na maayos na i-band ang mga accountable officers at magbabayad ng mga gastusin tulad ng Service Recognition Incentive or SRI sa pamamagitan ng CAS halip na direktang pagbabayad. Batay sa ulat, ang mga rehiyon na may pinakamataas na hindi pa na-liquidate na balanse ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Hindi lang pala Central Visayas at mga kababayan, Region 7. Sorry, tama ba ako? 7 nga, V tapos ganon, di ba? Region 7. So ano to mga kababayan? Davao ata to. Region 8, Eastern Visayas. 1.01 billion. Central Visayas, 1.31 billion. Region 12. Soc-Sargen, 819.4 million. Region 9, Zamboanga Peninsula, 537.1 million. Region 6, Western Visayas, 513.9 million. NCR, National Capital Region, 301.9 million. Naku po, ang laki nito, bilyon-bilyones. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, parang hindi na nakakatawa to, ha? Diba? Nakakalusot sa gobyerno natin, sa DepEd, to mga cash advances na hindi man lang na-liquidate. Ano to, iiwanan, ipapasagot natin sa gobyerno natin dahil hindi nabayaran ng mga tao, mga officials ninyo, nawala na dyan sa pwesto, nagsilipat na. Hindi ko alam kung ano yung mga nagsilipat dito. Naglipat ba ng bahay? Naglipat ng opisina? Kasi may naalala ko, may mga tao si Sara Duterte nung panahon niya na nung siya ay nag-resign sa DepEd, ay lumipat na rin doon sa OBP. Pero hindi ko sinasabi na baka sila yon, ha? Wala akong sinasabing ganon. Pero bakit hindi natin bakit hindi natin napigilan? Bakit hindi tayo nagkaroon ng preventive measures? 'Di ba? Ng safeguard para hindi mangyari 'to. Sabi ni Daisy's Kitchen, that means napaka-incompetent ng dating DepEd Secretary. Di niya ginawa ng maayos ang trabaho niya. Correct. Dapat maging accountable, Maria Palisok. Tama po kayo. 'Di ba? Hindi pwedeng porket nalayasan na kayo, habulin ninyo, COA, kung sino yung mga tao na yan, na mga opisyal ng DepEd. Dito, sabi rito, upang matugunan ito, iminungkahi ng COA ang mga sumusunod. Itigil ang pagbibigay ng bagong cash advances sa mga opisyal na may natitirang balanse. Tama lang, bakit mo bibigyan ng cash advances? May balanse pa, may utang pa. Anak ng tinapa kayo, diba? Bakit nyo bibigyan? Naririnig nyo pa ba ako ng maayos? Parang nawawala yung sound ko diba? Ayan. Sabi pa rito, maglabas ng demand letter sa mga aktibong empleyado upang pilitin ang liquidation
Okay? Pigilan ng sahod at mga bayarin ng mga delinquent AOS hanggang sa mabayaran ang kanilang mga obligasyon. Magpataw ng mga parusa sa mga patakaran ng Civil Service Commission para sa pagkaantala. Isulat off ang mga dormant accounts na hindi pa nare-resolba ng higit sa isang dekada. Paano naman yung mga nag-awol? Nakasaad din sa ulat na ilang kaso ang mga outstanding balances ay kinasasangkutan ng mga accountable officers na nagretiro. Dapat habulin nyo rin yan. Nagbitiw, o nag-resign, nag-AWOL, o lumipat na, lalong nagpapahirap sa proseso ng pagbawi. Patay tayo dyan, mga ka-GP Natics. Nakakapagtaka naman yung ganitong bagay na biglang-bigla na lang. No? Hindi lang ito basta usaping 125 million kasi ito ay bilyon-bilyon. At ang nakakapagtaka, paano ba ang panuntunan? Wala atang tamang panuntunan. Bakit ito mga to nagkakas advances? Ano bang nila salary grade? Ba't umaabot ng bilyon? Kasi yung mga officers or accountable officers ng DepEd, hindi ko alam kung ano ang salary grade nila. Pero mga kababayan, bakit umaabot ng napakalaki na bilyon-bilyon ang cash advances? Kasi alam ko may limit yan. Depende sa salary grade mo. Kasi I still remember nung sino ba to? Si Governor Mamba ay iniimbestigahan doon sa Congress. May mga tao din sila, mga ka-GP Natics sa munisipyo, na may mga salary grade 27 ata yun or 34, parang ganon. Tapos, yung kanilang mga cash advances, ang ginagawa kasi, ginagamit itong mga tauhan na to. Ito, hindi ko nire-relate pero, kumbaga sa akin, binibigyan ko lang kayo ng idea, kasi doon, base sa pagkakaunawa at pagkakarinig ko, yung mga tao ni Governor Mamba during that time, para magamit nila yung pondo, yung mga tao niya pinagkakas advances. Kahit na ito ay lagpas sa salary grade nila, dapat halimbawa yung 27, salary grade 27, ang maximum lang nila na pwedeng i-cash advances ay 4 million. Pero nakakapag-cash advance sila, mga ka-GP Natics, ng umaabot sa 500 million, mga ganon. Diba? So, pagkalaki-laki. Tapos yun, ginagamit sa araw ng eleksyon, mga ka-GP Natics. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa mga delinquent AOS, sa mga unliquidated balances or na cash advances ng mga tauhan ng DepEd. Sabi ni Marlon Tanawan, Sir GP, kaya pala ugali ni Pusit na tumakbo, pati NBI tinatakbuhan din. Kurakot ng CIF, nakakagigil ang pagkatao kung pwede lang utasin itong babae na to, kawatan. Rosario Mahinay, magandang gabi ka GP, wala nang nagtago na. Sabi ni Eva Hernandez, baka isa dyan si Mary Grace Piatos. Eto, kulang tayo sa datos mga ka-GP Natics. Kaya hindi ko mapunto ng kasi naghanap ako ng mga article na pinag-uusapan ang tungkol sa mga cash advances. Ay wala po tayong nakuha masyado. Malamang parang medyo iniipit pa ng balita yung mga impormasyon. Kasi wala pang tao na binabanggit dito. Kung sino-sino yung mga kung sino-sino yung mga nag-AWOL, sino-sino yung mga lumipat, kung sino-sino yung mga nag-resign, at kung sino-sino, mga kababayan, yung mga nag-retire. Hindi binabanggit. Diba? Kaya nahihirapan po tayo kung sino yung patutungkulan natin. Pero, ito, in general, ay nandoon po sa DepEd. So yung mga tao na yon, ulitin ko lang, nagretiro, nagbitiw o nagresign, nag-AWOL. Ibig sabihin, hindi na pumasok, hindi nagpaalam. O lumipat na ng ibang, Yung lumipat, very broad din yan. Pwedeng lumipat lang ng ahensya, pwedeng lumipat ng kumpanya. Maaari yon.
'Di ba? Oh. Sabi ni Binancio Giazon, may karma darating sa mga taong manluloko sa bansa. Patrick Lopez, si Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin Uwishi. Nova Tempura is one person only. Sara Duterte magnanakaw. Hindi ko po alam, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Nimpa de la Cruz, good evening po sir. GP watching from Liganes, Iloilo. God bless you sir. Thank you so much po. I love you. Si Sara lang binabar mo pero si Tambaluslos, okay lang, bias ka. Teka lang, bakit ko naman siya babarahin? 'Di ba? Anong problema? Sa sinasabi niyong Tambaluslos, meron bang ginagawa? Meron bang hindi maganda na ginagawa? Eh maghanap po kayo, I love you. Ang ganda pa naman ng pangalan mo, I love you. Pero I hate you. Sana hindi I love you ang pangalan mo kasi yung puso mo ata hindi maganda eh. 'Di ba? May galit ka sa puso. Eh, alangan naman, mga ka-GP Natics, kayo ba, magbabalita ba ako dito ng mga bagay na wala? Bakit ko naman babarahin yung sinasabi? Alam ko naman tinutukoy mo si Speaker Martin. Mayroon bang balita na lumalabas hinggil sa kanya? Na irregularity or pangit na kanyang ginawa, di ba Seli Awitan? Wala naman. Eh, yung nakikita natin ngayon, sa DepEd, nakalagay, alangan naman. Meron ako nakita na balita sa DepEd. Oh. Bilyon-bilyon. Tapos titirahin ko si speaker. Aba. Siyang lupalop ka ng galing. 'Di ba? Bakit ko babanatan yung tao na hindi naman binabalita? Nakakatawa ka naman ata. Ano papangalanan ko dito? Nagbitiw. SMR, nag-awol SMR, lumipat SMR. Galing ba siya sa DepEd? Hindi naman siya galing sa DepEd. Ang galing sa DepEd eh itong si Sara Duterte. Diba? Oh. Oh. Diba? O si Glenn, exciting ito sa season 2 ng Quadcom. Tama po. Sade Morcon, kasumpa-sumpa ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Shoutout sa BMB community pala ha. Chris Castillo, bumabalik lang sa kanila lahat ng ginagawa nilang masama. Alright, so friends forever, shoutout Kabsat Go Philippines. Ricky Umadto, si Sara Bobong Abogado. Nakakasira ng araw si Sara at mga supporter ni Duterte. Huwag kayong, hayaan nyo sila. Huwag kayong masira ang araw. Sila ang hayaan nyo na masira ang araw sa inyo. Ang mga Marcos supporter, ang mga sumusuporta sa gobyerno ngayon, kahit madilaw, kahit na kayo ay pink, nako, huwag niyong hayaan na masira ang mood niyo. Kaya yun yung ginagawa ko. Asar talo yung mga yan. Diba, Dali Adarne? I love you, wag kang tanga. Mga Romualdez at Marcos, di minsan di nakasuhan ng korap. Wag kang tanga, Tagalete ako, Tacloban, wag kang tanga, kilala ko mga yan. O, kita mo, kawawa ka tulog eh. I love you. May pa I love you ka pa. Tapos ngayon, iba naman ang iniisip mo. Ana Marie Larida, ngek, hindi kayo mananalo dito sa Davao kahit, talaga ba? Eh pag nanalo dyan si Nograles, wala na kayo, si Carlo. Wag na magpalokay kay Sara Maudo tayo, bastos piatos, no vote all Duterte, sabi ni Nop. Parang palalim ng palalim ang hinuhukay na isyo kay Pusit. Malabong masusolusyonan yan. Kaya nga po di ba Ma'am Lucy? Kasi hindi naman tayo nakakahagilap nito. Ako nagbabasa lamang ako. Nagbabasa lamang ako ng mga articles. Sino ang pinapatungkulan dito? Hindi ko rin sinabing si Sara. Pero, mga ka-GP Natics, nanggaling si Sara sa DepEd. Bakit hindi niya nakita to? Yun ang punto ko. Bakit walang report? Bakit hindi ito musbong? Bakit hindi natin nalaman? 2023 pa ito. Anong ginagawa ni Sara Duterte? Ha? Nag-iipon? Ng ano? Sabi ni Jeya, I love you, hindi kita love. Sabi ni Patrick Lopez, I love you, iyak mo na yan. Jojo Vasquez, shoutout po sa inyo ha. Binancio Giazon, yung ayaw sa Quadcom, mamamatay tao, importer ng droga. At, ano to? Sobra.
Ricky Madto watching from Argentina. Oh, sayang, hindi ko nabasa yung isa, biglang tumaas no? JZ Moss, shoutout din po. Merry Christmas sa inyo. Hindi, ito kasi, alam nyo mga bashers, kaya nga kayo welcome dito Pakinggan nyo po maigi, 'di ba? Bago po kayo mag-comment, intindihin ninyo. Kasi yung sinasabi ninyo na kung gusto nyo pala balita, ito para hindi na kayo mahirapan. Kung gusto nyo na balita na binabanatan si Martin yung mga fake news, doon kayo sa kabila manood. Huwag kayo dito manood sa akin. Kasi dito, ang pinapakita ko rito, mga ka-GP Natics, yung mga nandito, alam nila yan, ang pinapakita dito ay talagang ebidensya. 'Di ba? Resibo. Gusto nyo, ipakita ko pa sa harap ninyo ngayon kung ano yung pinapakita ko dito. Ito yun Teka lang. Baka sabihin nyo, may yung binabasa ko hindi makatotohanan. Ayan. Ayan Nakalagay dyan galing sa Bombo Radio Philippines. 'Di ba? Alangan naman hindi ko ibalita yan. Alangan naman mag-imbento ako at sasabihin ko, kasalanan niya ni Martin. Anak ng tinapa. Bakit ko sasabihin kasalanan ni Martin? Taga-DepEd ba si Martin? 'Di ba? Simpleng-simple lang naman, mga bashers. Gamitin ang utak, huwag ang utin. Maria Opelia Lamar, hello po, Idol GP, Merry Christmas. Shoutout po, watching all the way from Barangay Pasil, Tanawan, Leyte, Eastern Visayas. PBBM lang, mabuhay ang bagong Pilipinas. Merry Christmas din po sa inyong lahat dyan, Sabi ni Dagol Matangkad, galingan mo para kaming DDS lilipat sa inyo. Kaya nga Dagol, 'di ba? Kayo nandito, welcome kayo dito. Hindi ko kayo tinatanggal. Gusto ko makinig kayo. Kasi ayaw ko na madagdagan pa yung katangahan ninyo. Diba? Baka mamaya kasi ang mangyari sa inyo dito, lumala kayo ng lumala. Di ba? Ayaw ko naman mangyari yun. Nanonood kayo doon. Ang makikita nyo lang, yung mga vlogger nyo, nagbibilang ng sasakyan. Tapos sa mga thumbnail, makikita nyo, eto na. Ang daming pumunta. Bantay sarado ng mga pulis. Pag pinanood mo, wala naman. Ang makikita mo lang sasakyan, pa ilan-ilan. Doors last ni mo sa mga fake news ang pinapaniwalaan ng mga Duterte supporters. Galingan ko pa daw makabudol. Teka lang, sino ba ang binudol ko? Sino ba ang tunay na mambubudol? Speaking of mambubudol,